Good morning mga kaigsunan. No? Ako'y nakaschedule karon for Bible study. And we will discuss a very interesting topic. No? This is titled The Truth About Rapture. So since Bible study man before I proceed sa akong discussion, mangayo ko ninyo mga inputs as far as you know about rapture. I know that many of the denominations are fond of discussing this and they believe this rapture, and so kung gikanta sa lain nga grupo or sa lain sa wala pala kung nakaabot tag mga Protestants, mga Baptist, mga Pentecostals and so on, mga born again, this is one of the topics gyud nga pinaka-paborito nila, no? Anything na naay mga naay mga kaguliyang sa kalibutan, dili maglayo nga unsa ni kana siyang i-discuss dahil nila kining rapture and other associated things, no? So sige, mga ikog input sa inyo unsa na encounter ninyo, unsa nibawan ninyo about rapture. Kay actually magbari man sad ni siya, no? Dili gyud siya ingon nga usar ni ka barabag unified ang theory nila ani, ni vary sad, so mas maayo nga makakuha ta sa inyo ang inputs labi na from different groups banta mo ka sa una, no? Nga niagi mo sa mga kanang mga born again, mga Protestants and so on. About sa ano yan, yung pagbabalik ng Panginoon, then hindi mo na niya hindi mo na niya huhukuman ang earth, ang mundo, kundi kukunin niya lang muna yung mga mabubuting tao at iiwan yung mga masasama para hahatulan pa sa after 1,000 years na mag-aari siya doon sa kanyang kukunin. Yan po ba yun? Okay, sige. Thank you, bro. Thank you for that, no? Isa na sa mga parang collected talaga sa 1,000 years na pag-reign, no? So pan siya yung gano'n, no? Yung mga mabubuting tao, no? Pati yung mga patay na kukunin muna, no? So something like that, no? So thank you, Brother Bong, no, for that contribution. Si Joshua may gi-share na anay video nga gipasa-pasa during second year high school, bro, kadtong murag scene ni John nga experience sa Revelation. Okay, nya na makahadlo kaayo ang mga gisulti and mutuo pud ka. Okay, next, mao to first time nako nakadungog ana ang term rapture. Kan siya, bro, dili ni siya rapture is kan siya nga with you, I think it's moron ka nang ni murag ni buak, something like that, no? Anyway, akato ang babae nga namatay daw, katunang babae nga namatay daw niya nabuhi. Wa ko ka kaning babaeng namatay og nabuhi. May video. So si Malode kita day ako ka na. So thank you, Brother Joshua, no? So related na, no? How about the others, no? But as according to Brad Bong, may pelikula si Nicolas Cage niyan. Taken yata. Taken yan yata ton. Yeah, unfortunately, Brad Bong, dili ko familiar sa mga movies kay di ko tiktad og mga movies. So anyway, thank you sa kan, no? Di ko sure kung ano ba, no? But anyway, thank you for ako ba siguro maka-attest ani, no? Para kang ilan ni Simon ug ni Kai, wala may adiana, bro, karon pa mi makadungog nga nga term sa Bible. Okay. Kay dong ako nga na-recall ana sir ay kanang kuhaon tanan ang iya sa Ginoo, ibilin ang dili iya, then naay tribulation. Okay, thank you. So what else, no? Si Kevin, unsay kan ni Kevin kay I think daghan na siya na idea ning kanang mga eschatological matters. What tinuod jud sir kay katong andi na ako makalimtan na sa nga topic about rapture kay katong naa ko sa kuyog mini Kim nya kuan born again man to nga mo ang katong religion ba nya every Saturday man may mag-Bible study ato na gipakita mig movie nya ang movie kay about sa rapture nya sa di pa mahitabo ang rapture kay mura man to siya og kanang future bitaw. So ang mahitabo daw kay butangan og helmet ang tao. Then sa diha sa kana nga helmet kay maka-speak siya ni kuan ni Satan ato niya.
kanang it's either kanang patyon kaniya or kanang naa siya ihatag nimo. Then daghan atong time nga katong mga tawo nga naay murag mga powers atong nga time bitaw kay kanang nakig-deal bitaw ni Satan. Kay di ba naman to gibutang diha nga mag-reign si Satan for pila to ka years. Di ba? Naman to inana sa Revelation. So ila tong gisunod. Then after ato kay kanang ang ah, protagonist sa salida kay kanang nakalit lag kawa bitaw katong mga buutan. Ya mabilin ang mga sanina. Ya mura bitaw kalit lag mga wagtang. Murag nana sir ba? Mo to'y rapture ato nga time. Oo. Yeah. Okay. Thank you, bro. No, thank you guys sa kan. Yeah, kanya na mukalit og kawagtang na. So, mao na ilahang kan, no? So, anyway, thank you sa inyong inputs natay gikuan si Brad Dong. Ang movie ana kay naapod Left Behind ang title. Okay, so pasensya wag gyud na Hollywood nga version. Okay. Na katong Born Again nga version. Okay, so sige, thank you no, murag na naman siguro ta enough idea. So ang basic idea is ang kwan no kana siyang mubalik sa mangwagtang ning kwan kini siyang mga buutan kanya abilin ang dautan no. So sige, si Joshua nakadungog pud ko nga naay mga story sa katigulangan bro kanang mga lunok daw, mga gubat ang dili magtarong ang dili magtarong ang nature sa iyang naandan like mungit-ngit ang kalibutan niya murid ang ug murag dugo ang buwan murag maugoro ni imong ingon nga uban na magkabuang sa Bible. May pagka-Catholic version daw ng malo no. Anyway, di lang nato ma-cover litanan no kay kan manggod kana siyang sa tani limited atong oras pero kaning about buwan kay naa man ni sa part sa kan natay ko ani patigrik ako ipakita ninyo sa ano ang katungdang gospel preaching nito no but appeal po na siya gospel preaching plus kani siya mga unsay pasabot ato mga buwan no nga dili mo na mo pula and so on dili na to ma-cover karon maybe mag-part 2 lang yata siguro no but for now kinila sa focus lang taani usa nga kan kini siya nga topic no kaning rapture nga portion. Anyway, Unique Event, 3 Days of Darkness, ang Rapture version sa Catholic. Yeah, tinood na sa una, mamalit o kanila kay kung dili binditado, dili mo, wala mo ikuan, wala mo sigang lain. Bata pa ko na, o pa siguro mo tao, no? Pero later on, naapilain nga na. No? Anyway, sige, thank you sa inputs ha. So let's proceed now. Okay, so ang atong outline will be introduction and then the Great Tribulation, Rapture Theory, the Second Coming, and then our reflections. So muna atong tanawon karon no. So part sa introduction na to muna ato sang sabtundaan kini siyang resurrection. No? Pila ba kabuk resurrection ang gitudlo ni Christ. So muna atong intro lang diri napita no. Nya nigbalik ni Christ ba kan ba patago or visible siya and so on no. So muna atong tanawon sa and then as a sort of background ani siya para mo help me understand nato niya sa dito sa katong mga portions ang mga verses nga lang gigamit for us to understand better no. So according to Christ dito angay mahibulong no kay ang takna moabot. So the hour is coming. So is it singular or plural? Okay, so klaro man no, the hour is coming when all no din ang tanan nga naa silang mga lubnganan makadungog sa iyang tingog no and will come out no they will hear his voice and come out. So klaro kay na ang tanan ha dili some no during the resurrection ang tanan manggawas not some. In other words, there's only one resurrection. Okay, so I hope agree na si Christ insult na dili na ako. And then ingon dira mabahin lang ang mga tao no those who have done good to the resurrection of life and those who have done evil to the resurrection of condemnation. So klaro no nga manggula tanan whether good or bad no unya mabahin lang. So mo na gitudlo ni Kristo there is only one resurrection. Sa gitudlo sa ni gituhuan po ni Paul no ingon ni Paul I have a hope in God, a hope that they themselves also accept that there will be a resurrection
both the righteous and the unrighteous. So crucial sa ni nga verse ato hinumduman na si Pablo nagtudlo og one resurrection. Kay later on we will touch his statement about katong posible nga gigamit po nila as rapture, and we will say kung pila ka book resurrection kung naay rapture, no? So dire ato sang tanawon kini siya, no? Ato nang ikuan as background or introduction na nato, no? Nga there will be a resurrection, both the righteous and the unrighteous. So si Christ ug si Paul, they taught one resurrection only. So I hope klaro na siya. Now when Christ comes again, by the way, before that, no? Kini siya, si Pablo nagsultian, no? Listen, I will tell you a mystery. We will not all die, but we will all be changed. Okay, so kini siya, generic ni siya nga statement. When Christ comes again, dili kitang maabtang buhi, dili ta mamatay, mausab lang ta. In a moment, no, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, muna siya may tabo, no? Mausab ta at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. So dire gipakita ni Pablo during the resurrection, ang patay, no, the dead, wala sa mingon some of the dead, kundi ang dead will be raised imperishable. Suluban taglawas nga dili madunot, no? So ini grace nila kitang buhi na change, no? For this perishable body, so that includes those katong namatay og sa ato, no? Mas put on imperishability. So dili lang ni siya kana kay kining first sa 43 murag ni connect sa kaning we will be changed. So kay naa pa man kita lawas at this point in time, di ba? Ma-change na siya into kanang imperishable nga body. Kining mortal body nato karon kay wa pa man mamatay, di ba? Mortal body must put on immortality. Pero kining pagputon ani appeal naman dire kay ang the dead will be raised imperishable naman. Meaning naa na sila body nga sana kana siyang dili madunot, no? In fact, kung balik ta na sa verse 33 ba to siya, si Pablo niingon nga kung tana mo unsa may itsura ini kan kana siyang resurrect, no? Unsang klase nga body. So nato i-discuss mo di na ko i-appeal dire. You can check a little bit backward, no, sa kaning mong chapter 1 Corinthians 15. I think it stops somewhere in verse 32, 33 na napita, no? Anyway, so during the resurrection tanan, no? So kini generic siya, the dead. Wala gi specify nga the dead in Christ. Lahi man nga the dead in Christ. Dire the dead na siya, tanan na ni siya nya ang mabuhi ma-change. Na mausab ta ang atong lawas nga madunot, masuluban og lawas nga dili madunot, ug ang atong lawas nga may kamatayon sulubag lawas nga may kamatayon. Sama kato sila, di man imperishable naman sila. Mo na siya nga ready na ta for either judgment or sanay kana siyang arita sa Ginoo, no? Once at ibutang ka dito sa impierno, kuan siya kana siyang dili na madunot atong lawas. That's the concept of eternal suffering. We will suffer throughout eternity kung ma-miss out nato ni siyang salvation because ang atong lawas dili naman mas madunot. Dili pud mamatay kining lawasa. So what kind of body is that? Ang Ginoo ginibawa na but gisultihan ta ni daan ni Pablo rin, no? So even ang mga patay raised from the dead. Okay nya walay mahabilin kundi tanan. Okay? Next, doon ay uban mga secret nila nga kwan, no? When Christ comes again, ningon dia unsa man sikreto or tanan makita, no? When he had this one, no? Kato ni siyang white kwan kanang si Christ, by the way, si Christ samtang nagsaka sa langit, tabunan sa panganod, ang mga disciples were still looking up to heaven or to the sky. Na nya karon dunay murag angel siguro to nga na white apparel down in kwan ko no kana siyang ingnan siya, no? When he had said this, as they were watching, he was lifted up and the cloud came out of their sight, no? While he was going, they were gazing up toward heaven. Suddenly, two men, no? So kanang he sa verse 9 si Christ, no? But there sa lain he was while they were gazing, they referring to the disciples, no? Suddenly two men, so dunay duha ka tawo in white robes stood
by them. So dahil nakalit lang tunga din nakaputi, no? Tapad nila sa mga kining mga disciples nga nagtan-aw sa taas, no? Sa 11, they said, ang katong duha ka tawo nga nakasulod og puti, sa men of Galilee, why do you stand looking up toward heaven? This Jesus who has been taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. So, dire klaro, no? Now, when Christ comes again, tanan makibaw, no? Dili kay nakarakas Davao. No? Si Kibuloy mo kuno second coming, no? Kung wala pa internet, dita kita siyang picture, no? So dili siya tinuod nga second coming ni Christ kay tanan man, no? Apil wala koy padayon dire, I think. Apil gani katong ni first niya, wala na ko mabutang dai, no? So apil katong dugsak niya makakita man gani, no? When he comes again. So that's the background nato. Ato lang gihimong introduction, pero that's the background nga makatabang nato, otherwise budako gid atong discussion. So that's so much for the introduction or background. Let's now proceed. Kini nga rapture theory nakahints ani nga kining great tribulation. That's why it is very vital that we understand when this great tribulation will happen or would happen or whatever or happens, no? Kanusa, no? Kay nakahints ni dire. Dunay mga at least tulo. I will say at least tulo. Doon na siya mga mixture, but another I would say at least 3 ka klase nga kanang theory, no? Nag-revolve about the kini siyang great tribulation. Dunay gitawag og pre-trib, meaning before tribulation, no? Moabot katong rapture, no? Ang rapture may tabo before tribulation. Naapoy post-tribulation. So meaning niguman sa tribulation diha mahitabo ang rapture. Naapoy mid-trib, meaning in the middle of the tribulation the rapture will happen. So mo nay tulo ka pinaka parang basic or mula common, pero na mga variations actually. So makita nato nga dili sila nagkaiusa ni nga topic, no? Because this is a human topic, human kan na siya, di gina magkasinabot, no? So mo na nga in order to understand rapture, naabay possibility na rapture, we need to understand this great tribulation, no? Kaya lagi labi na ang kining mga pre-trib, no, pre-tribulation, labi na kasapol na yung mga kasikas dito sa Russia o sa Ukraine o abang mga pwede na gamiton na nga apit na this is the naana ni siya nagna ni and so on, no? Paingon na ta sa great tribulation. Okay? Man, so magandam na ta sa rapture because ang tribulation is about to come. Okay, before tribulation man, no? Ang uban nga niguman pa ang tribulation usa pa kuno mag-rapture. Na uban nga in the middle of the tribulation. So again, our understanding of this great tribulation is very very vital to understand the validity of the theory nga or that maybe shall we say validity of the theory kanang rapture theory. So kanos ba gining great tribulation, no? Do na ba may idea about this, no? Kanus ani siya may tabo? Sir? Sige. Among ma-recall ani ni KK sa born again nga teaching, ang Great Tribulation mahitabo siya after rapture. Pero among ma-recall sa katong sa imo ang Bible study mo siguro sir nga ni happen na siya katong time nga nag-war sa Romans mo siguro to sa Israel kung masayot. Okay, so thank you bro, no? Thank you. So ang inyong grupo natin is pre-trib. Kay mo happen man before the great tribulation. So muna itaw pre-trib, no? Actually kasagaran pre-trib actually. Kini nga topic, no? I thank God ba na nga when I started reading this kanilang mga books, nag-study po ko sa Church of Christ, no? And then mo to nga kung wala ko'y background po sa Church of Christ ato, actually di pa ako Christian actually, no? Nag-study ko murag side by side ba, no? And then kung wala ko diri sa Pikas, I'm sure
dako kusugay ko mo kananing kining mga rapture karon, no. But let's say, no, for the sake sa ubang nga wala pa ka-attend, no, natay lesson actually misunderstandings of the end of times, misunderstanding. Although partly usod nahatag ako Bible study sa una kato siya, pero kini siya specific part lang ni siya, specific lang tato the rapture nga ilang gitudlo, no. Kaysa when I discuss kato siyang end of times misunderstanding sa Bible study series nako, o katong sa Bible study gyud sa TISA, no. More on kanto siya kanang murag wala na to gi-attach, wala to gi-touch ang rapture gyud, murag in passing ra kay siya, no. So karon this is really murag a different Bible study in a sense nga focus ta sa kini siyang rapture theory. So first time na ako ni siya nga ihatag sa inyo kini rapture theory. Okay, so kung wala na ilaing let me proceed na lang, no. Kaya again, this is very crucial, no. Because of this, no, kung wrong atong understanding ani, many people are afraid of something that they should not be afraid of, no. Di sila nasayang ilang pan ba, no, nga ilahang usa ni kanang kung pamatud-an nato ni siya unya mali di ilang pagtuo, sayang ilang kahadlok, no. Nahadlok sila di sa katulog usahay kung sa madungog las ng pastor o sa ipakita sa PowerPoint sa pastor o sa padiha, di sila kadtan kung unsan mahitabo ni what happened, dahas na questions in life, no. And it will really bother them. And then tanaw na to, and then once na may gisaad si Christ, no, you shall know the truth and the truth will set you free. So kung makita nato ni siya kung unsa man gid ni according to Christ, then we will be set free. But muna kinahanglan gid study sa word of God, no. So muna you shall know the truth and the truth will set you free. Okay, so let's start with this. Ang kinang great tribulation is found in verse 21 of Matthew 24. Nya ako lang nang gikuha ang verse 20 lang usa kay kanman kana siyang murag part na sa sentence, no. So ingon diri sa verse 20, pray that your flight may not be in winter or on the Sabbath. Nganong ingon siya pag-ampo mo nga inyong pagkanang pagpanagan panglayas o sa pagkanang pagpalayo dili unta winter dili pud Sabbath. Ngano man kay for at that time, muna ni Christ, for at that time kay sa maong takna there will be a great tribulation. So, dire nagikuha na, there will be a great tribulation, or there will be great tribulation. Anya, Christ described the great tribulation as such as has not been since the beginning of the world until now. So in other words, when Christ spoke this one to the disciples, to some of his katong yang upat sa iyang mga disciples, kay mamang niyang si James ug si John, si Peter ug si Andrew. Mao ni sila actually ang istorya ni Christ ani, no? Anyway, ingon dia, no, walay sasama ani, no. Kung may tabo ning great tribulation, usara ni one of a kind ra gini siya, no. Take note ha, one of a kind nga wala pa rin hitabo sukad sa pagsugod sa kalibutan until now. Okay, kani nga great tribulation wa kuno may tabo, no. Unya ingon siya, nor ever will be. So take note ha, once may tabo ning great tribulation, walay one of a kind rin siya. Walay sama ani before, wa say sama ani after. Klaro ba? Gayon ni Kristo. So klaro kayo, no? Na kining great tribulation kausara kini mitabo, and then ingon dia walay sasama ani gikan sa pasugos kalibutan hangtod karon. Wala koy mapareho ani human ani, no, human niya. So atong balikan ang background ani, no? Para masabtan nato ni kay actually dagan gyud ay nalibog ani siya. Basta I hope sure sa ato, klaro sa ato na when this great tribulation happens, wala na after it. Di ba? Kaya ingon man siya, wala na hitabo ani since the beginning of creation, no, beginning of the world until now, wala po may tabo sama ani after it, no? So I hope klaro na siya. Kay again, crucial ni siya nga topic, kini nga point, understanding this great tribulation is very crucial kay diha na naman rin nag-hinge ang kaning nga rapture theory, no? So atong tanawon ang background, gamay lang background, no, kay actually ang background starts verse 1 pa eh. Pero gamay lang, no, balik lang ta gamay. Kay nangutana man ni sila kung sa may timailan ani kano saan hitabo, no? Balikan nato later on. But for now, sugot sa verse 15. No, kay 20 man tutong gitan-aw kanina, no. Ingon ni Christ, when you see the desolating abomination spoken of through Daniel the prophet standing in the holy place, shall let the reader understand. So kini may usa sa timailan naghatag ni Christ, no. Ingon niya, kung makita ninyo ning
at desolating abomination, or sa ubang version, abomination of desolation. So ato ko nung tagsa-tagsaon ni siya, no? Kanang abomination, hateful, no? Kana bang di gyud ka ganahang makita, no? You hate it, no? Opposite of love. Or like it, no? It's actually hated, no? Di gyud bati gyud siya nga situation. Now desolation is to kanang pagwagtang, pagguba tanan. Kana bang kan gyud dakong kadaot sa say nga you wouldn't like to see it. Muna siya gingon, no? Pero ingon niya, kung makita ninyo siya, kini nga gi-prophesy na ni Daniel, no? Unya gingon diha, kini nga desolating abomination na say timailhan standing in the holy place. So unsa may holy place ani? Apil Pilipinas, or he was referring to Jerusalem, no? Actually he was referring to the temple of Jerusalem. Kini siyang mga tawhana magbarog in the holy place. Now, if you study kining about the temple, kining temple dili siya basta-basta masudlan og mga Gentiles, no? Ang naay portion kung asa la kutob ang Gentiles. Nga na sila kapag kay kini mga Hudyo sa una. Again, do naman sila ikwan, no, nga mga Gentiles dili iyas Ginoo. So kung naamay kan, unless you are a proselyte, no, to Judaism, na kay certain limit kung asa lang kutob ang Gentile. Pero kung makasunod ang Gentile inside, that's actually an abomination, no? Hateful na sila. Pero mo na gyud dire. Hate na sa ila, no? So dire mo na gihatag ni Christ nga timailhan kining abomination of desolation. Unya mahitabo ni siya kung nagbarog sila sa lugar nga dili unta sila dapat magbarog, no? And take note, kung mahitabo kuno na, then let those in Judea, then those in Judea must flee to the mountains. Apil Pilipino ani? Asa may Judea sa Pilipinas? No? Pataka lang ginislag gamit sa bersikulo ba? Klaro mangingon ni Kristo. Kay he was referring to that temple of Jerusalem temple, which is in Jerusalem, no? And it's part of Judea. So yeah, then those in Judea, not even the other tribes, no? Those in Judea must flee to the mountains. So wa bi apil tani. Kay dili taga Judea. Nya a person at the housetop must not go down to get things out of his house. So munay ingani ka delikado na ang advice ni Christ, kung naakas atop, nag-ayo karon for example, murag si RJ nga butang dito bro silat sa atop sa padiha. Kung pagkitaan inignaog niya, sutoy nagdagan. Ayaw nagkuha pag sa imong kuha sa load pan kay perting delikaduha. No, imagine ha, makita nito how dangerous it is ba? Nga ikaw kung naakas atop, pagkita ninyo ani kana karatil nagdagan. Wa nay bisag usa na lang may paisunog gani kasi maka mo rescue ka pa sa imong mga butang dire di na. That's how kan terrible kini siya nga panahon. Mo nag-describe ni Christ nga kung naakas atop na nignaog ni diretso nagdagan, no? Katong tuwa sa umahan on the field. Pagkitaan ni ayaw pa ulis balay. Kuha siyang gamit, no, yang sinina. Di na. Daga na. Oh, so ingana ka dangerous to the extent nga di na ka makuha bisag unsa na lang sa imong butang. Karon verse 19 mo to nga ingon siya nga alaot ang mga pregnant women o katong mga bag-o lang nursing mothers ba bag-o nang anak, no? Alaot ko no during that time. Anong alaot man? Imagine buntis padaganon. I don't know, wamo ko sa buntis pero kanang mga babae siro nakasugay mo gyud, no? Kung buntis mo mudagan mo, I doubt, no? Lisod yun ang daganon. Now, nursing mothers, siyempre, bago ng anak, no? So, padagana, bughat ng labas, anak. So, ingon ni Christ, alaot sila. Kining panahon na, kung mahitabo ni. Then, sunod siya, pray, mag-ampo mo. Nga kini inyong flight, ang flight ani dili ni eroplano. Katong pangpanaga nila, gikan sa ilang hamutangan, kung asa sila, no? To the mountains. Palayo sila sa city of Jerusalem. No? Palayo sila. Nya, and pray that your flight may not be in winter. Nganong panman dili ko no be in winter. Again, Pilipino wag apil ani. Why winters Pilipinas? So I hope sabdan na to na daghang kay mga pastor wa kasabot ani. So klaro diha nga insa pray that your flight may not be in winter. Ngano man? Dili man guna basta-basta mudagan ka ni ka winter. Labi na medyo magahi-gahi ng snow pagkadangog. So usahay di ka kabantay na slide na day ka.
no? Nya imagine magdagan-dagan ka winter. So mana nga kan ini siya pag-ampo mo nga di unta ni may tabo during winter. So why appeal Filipino ani mga kigsoon, no? Kay walay winters Pilipinas. And then or on the Sabbath. So nganong dili masasabat? Because it was the usual pa nila nga during Sabbath the city gate is closed, no? So example close siya. Unya naas may pag-abot sa mga kaning kontra nila, no? Nya saan ni paggawas nga kontra namin sa gawas. So mga matay sila tanasod, no? So mo na nga ingon ni Christ, pray nga ang inyong flight dili winter, dili pun Sabbath. Sa atong panahon, di po na sa mitabo, no? Kay free mga tong lugar. Bisag Sabado pa, we can run anywhere, no? So nganong gihatag to niyang mga katong mga nga unsa kalisod? Muna siya nga for at that time, so kiring at that time the Great Tribulation, there will be Great Tribulation. So connected na katong kato siyang gisulti niya, no? Ang timailan nga naa ng Great Tribulation magsugod na is when katong abomination of desolation nga gisulti na ni Daniel. Kung may tabo makita to ninyo nga nagbarog sila in the holy place nga dito dapat magbarog, sabta na lang ni. Mutong kung asa mo makita mo ani dagan. Why walay dala-dala bisig unsa ka unsay butang why pwedeng kuhaon. Dagan gyud kay ingunana kini mo gitawag og Great Tribulation nga why sasama ani before but sad after. And then if you check the history, this happened in AD 70, no? When the Romans destroyed the temple AD 70, no? Unya I'm tempted to katong yun nga kanaman previously na may yun the gospel will be preached to all the nations. Kana natay study na, no? Natay mga verses, no, nga si Paul yun niya ang for example Colossians 1:23 si Paul nga siya nga ang gospel na preach na sa every creature under heaven. Sa Romans 16 na ingon po siya nga the gospel has been preached to all nations. And ang Colossians was written in AD around 62 to 63 or 61 62 something like that, no? AD that ang Colossians. So gisulat na ni Pablo before AD 70. Ang Romans was written around 57 AD. So it's before AD 70. So kanang ilang wrong interpretation nga ang gospel wa pakabot sa hilitan sa kwan is wrong. It's actually kung tulahan mo ang Greek ana the world there is not cosmos but oikomenos, meaning katong inhabited katong na nagpuyo. So malamang during the time AD 70 wa pay tao siguro sa Pilipinas, no? So separate lang ang study ako lagi hatag ninyo just to give you an idea kay malamang mangutanan mo kita mo tong kwan mangutanan mo ingnon mo yung pastor nga wala pa man gospel ma-preach all nations. So kana natay separate study ana lang siguro but second part na to. But for now padaylan ta but I am giving you the idea nga fulfilled yun na siyang giingon diya sa Matthew 24:15 yata. No, not 15, before 15, 14 nata, no? So balikan nato ni siya, no? Kini siyang atong sabto ni unsa man gini siya kay gi-prophesy man ni Daniel, no? Unya atong tan-awon ang ubang mga versions usay pasabot ani siya. There is a Mark's account, Luke's account, so klaro kayo. Ingon ni Christ, when you see Jerusalem surrounded by armies, know that its desolation is at hand. So nganong it is at hand man desolation? Kanang pag-surround wala pa na maguba. Paingon pa na paguba. So manang yun siya, when you see Jerusalem surrounded by armies, know that its desolation is at hand. Because again, this is referring to the destruction of the temple, no, that happened in AD 70. So tanawa, klaro, when you see Jerusalem surrounded by armies, know that its desolation is at hand. Then those in Judea must flee to the mountains. Let those within the city escape from it, and let those in the countryside not enter the city. For these days are the time of punishment when all the scriptures are fulfilled. So, di panagna naman sa Old Testament katong kani Daniel, no? Pero karon ila man ang gikuan nga coming pa ka Daniel. Munang many people nga sige interpret ilang literal ng Revelation, mo connect na sa Daniel. Yan, dito na magawas na yung mga date setting, matapos ng kalibutan sa ilang competition, and tanan palpak so far. So hinaut dito mo trust na nila, no? Si Christ klaro kay ingon niya nga katong abomination of desolation is will happen when, no? When Jerusalem is surrounded by armies, the Roman armies specifically, no? Unya mo na gingon diha nga makita na niyo siya daga na mo, no? Unya
muna continue, woe to the pregnant women. So mao gyud gisulti ni Christ, no? Nga ingon dia nursing mothers in those days, no? For a terrible calamity. So munang katong great judgment, a terrible calamity will come upon him, and a what wrathful judgment upon his people. Truly I tell you, this generation. So human to resulti si Christ, no? Ganina verse 20 man tong Great Revelation, verse 20. Pagka verse 24 o 34, nalatay gilatangan, no, katong mga sun will not give its light and so on, which we'll discuss part 2 siguro ani. But kini diretso lang ta sa verse 34 usa, no? Ingon ni po, after telling them unsay mahitabo, no? According to Christ, truly I tell you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Ingon niya, heaven and earth will pass away, but not my words, no? But my words will not pass away. So klaro inyo ni Kristo, unsa siya kasiguro nga may tabo to, no? Ingon siya, mahanaw na ang langit ug ang yuta, dili ang akong pulong. So in other words, katong ingon niya nga this will happen to you, no? Katong Great Tribulation, may tabo gid to. Pero kano sa ato may tabo, insya truly I tell you, this generation. So tungod ang klaro kay Christ, this generation, so nagkwenta-kwenta na po sila, a generation will be like this, times like this. They will just make their own, no? Nya kisa man this generation, kisa man you gisultihan. Again, kung tanawon natin niya sa later natin tanawon ni. Ang gisultihan ni si Peter o si Andrew, si James o si John, silang upat. Sila mo you dire. So the generation of Peter, John, or some say generation of the apostles. Yung dia anha ni siya mahitabo. Sa dili matapos ng generasyon na kung dili siya mahitabo, kining tanan akong sulti ninyo. So isa maroy truthful ang Ginoo o kini mga pastor karon. Okay? Karo kay dia, no? This generation ya gingnan I tell you. So generation sa naminaw dili kay 2000 after 2000 years after wa pagyapon inyong ilang ipabakakon si Christ, no? So careful. Anyway, even sa laing version sa Mark, tulong na yun, Mark 13 ug Luke 21. Sa Mark 13, sorry, ako sa ipadayon sa, no? But about that day or hour, no one knows, neither the angels. So kining about day and hour, ni-follow ato. This is referring to the second coming, no? So anyway, yung di ato lang yung balikan later on yung verse kay magamit po niya sa rapture. Sa Mark's account, Mark 13, truly I tell you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Pareho yun sa gisulti ni Matthew, sa kang even wording, no? Even ni Mark o si Luke, no? Dire kang magyapon to sa sunod niya kan Luke, no? Truly until this generation you will not pass away until all these things have taken place. So klaro na makaigsoon, no? Ang Great Tribulation happened in AD 70 actually. Generation of the apostles. And ningon diha, ang timailan is magsugod to when the Jerusalem was surrounded by armies. No? Klaro man siguro kayo. O niya, muna karon nagkahadlok sila sa Great Tribulation na for them moabot when in fact dugay ra. Ingon ko si Christ, when this happen, there will be no one something like this after. No, kay wala before or wala after. Nag-inusara siya. One abakahin to siya nga Great Tribulation. Kaya gitawag siya Great Tribulation. So I hope nakakuha na ta sa katong pinaka sa kung iyon mo diha naka-hens ang ilahang anba kini siyang katong ilang theory sa rapture, no? Kay muna nay pre-trib, nay mid-trib, nay post-trib, no? Pre-tribulation, mid-tribulation o kana siyang post-tribulation, no? Diha kuno may tabo ni siyang rapture. So muna kasagaran kanito o mag-pre-trib. So kung dunay kasikas mo lagi na hapit na and then musugod na hapit ang rapture. Nya unsa may purpose ng rapture? Dili na to base sa Bible, no? But ang ilahan ni is nganong kuhaon na ba si Bradong ingon man siya kuhaon tong mga katong mga buutan, no? Ang purpose nila is kuhaon ang mga buutan aron kuno makalikay sa Great Tribulation. Okay, so take note ha. Usa sa ilang defense ilang reason is kuhaon ang mga iya sa Ginoo para makalikay sa Great Tribulation. So kanang mga labi na sa mga pre-trib na mga grupo, no? Kuhaon aron makalikay sa Great Tribulation. So in other words, ang church daw, ma-rapture na siya. So in the Great Tribulation, di siya ma-affected.
no? So di daw ma-affected muna. But unsa ilang mga verses? Usa sa ilang verse kini siyang pa, no? Ilang mga verses is kini, no? Kay naalagi ko ni caught up, no? So mao kuno ni siya ang Latin word nga rapturo, rapturo. Now kining word nga root up is from the Greek word harpazo. This is the same word gigamit katong bitong sa Acts 8 verse 39. After gibaptize ni Philip katong eunuch, the Spirit of the Lord snatched away or caught away Philip. No? So the same na siya nga actually Greek word harpazo, meaning I catch up. No? So mo na ilang nga kuhaon ras kahanginan. No, dili pa kuno si Christ mutugdon res kalibutan. Niya second coming pa siya. No, mag second coming pa siya, niya diha mag-establish pa siya sa 1,000 years and so on. Complicated na ilang no kay ilang gihimo literal katong unsa ni katong 1,000 years, no. Again sa part 2 na lang siguro nato butang nato to aron makuha ko sa uban ang nang katong 1,000 year reign at ipakita kay ano some of you nakakuha na sa atong lesson pero many sad wala, no. So I hope for the benefit of everybody. So mao ni na ilang verse, no. So atong tan-awon sa ni siya, no. Usa ni silang verse ingon diha lagi, no, kitang buhi, no, will be caught up to the in the clouds together with them. Examining them, no, ato nang i-take up later to meet the Lord in the air and so we will be with the Lord forever. Another verse nga ilahang gamiton katong wagtang og kalit. I think mo ni sa kang Kevin nga gi-mention, nga sirina lang habilin pinawagtang. Dire po na nilagi ko, no, nga doon na kunoy duha nga nasa field, one is taken and the other will be left, no. Unya two women will be grinding meal together, one will be taken and the other one will be left, no. Kini balanda ang pagsulti ni Christ kay continuation ni kanina, no. Kini pala pagsulti ni Christ applicable na siyang panahon. No? Ako nakaabot magyud ko sa kaning pagaling-galing gani, labi na galing og mais. No, duha man na siya normally, no? Akong mama ug ang mga igsuon mo naka-experience gid ana. Nya nga bata pa sila pagalingon mas nya, duha na sila mag-outbang, no? Unya akong mama kay maguwang man to, yung mga manghod labi lalaki nya magduka naman. Samtang magaling sila kagabi mingon di ako mama nga ay duka-duka na sabigan di kag initubig karon. Ngana na siya, no? Kay duha ko sila nya usa nga tulog na. So ikaw na lang magtuyok sa kan niya nakuha na imuha na person plus nagpagahi pa siya kay wa naman toy umoy, no? Barabis ni kay tulog lagi. So karon naa pa ba mag-grinding ka? No? Manay question, no? Kasagaran gani wa naman ning to field, no? Tuwa na sa opisina nila. So kini nga term gyud sa panahon ni Christ applicable di sa gayo. Dili ni siya nga sa atong panahon karon, no? By the way, muna ilang usa sila pamatuod nga na rapture. Pero napamanay gisulti si Christ ani, no? Before is. So tanan na to. Direta sugod sa verse 36, no? About that day katong second coming ang 35 kato siya nga 34-35 nga this generation will not pass away, no? Ang continuation ato mao ni, but about the day and hour no one knows. Neither the angels of heaven nor the Son, but only the Father. So in others, ang Ginoo ray ang Father ay magbuot ani, no? For as the days of Noah were, so will be the coming of the Son of Man. So muna yung no, sama ko na sa panahon ni Noah. So gisgutan niya si Noah. Ingana ko ng pagbalik niya. So guys, good siya second coming, ha. Katong ilang rapture supposedly before second coming. Nya karon kay muramag mo naman sila kanang muraman og masango man sila, dili na kay ko kita atong gigamit to nila kining katong duha. Pero way back in katong again nag-study ko ani katong side by side with the Church of Christ, sige ginagamit nila to. Siguro nakita nila nga dili siya appropriate because ang verse 36 na hisgot mag second coming, whereas the rapture is before second coming, no? So karon murag nakita nako nga ilang gipahimus, ilang gi strongly support gid katulad yung sa First Thessalonians chapter 4, no? Pero kini ilang ikalimtan pero mao ni ang previous nga gituhuan nila. So anyway, tanaw na to. So guys, good siya sa panahon ni Noah, ingon ana ko nang pagbalik sa anak sa tao. So unsa to verse 39, no? Then to mo ni background. So hisgot siya about the days of Noah.
Unya karon nano yung utanan nila sa days of Noah na rapture ato. Oh, wala man. So man nga na weekend sila ani nga portion besides nga this is about ni follow sa second coming nga teaching ni Christ. So muna nga murag silent na sila diri napita. But usan ni sa ilag yung diha ni usugod sa una nga kanang mawagtang og kalit. Ang rapture mawagtang og kalit ang usa kay gitkuha. So diri na siya nagakan. Pero karon again nakita na ko ang medyo murag lihay sila ani. Pero ang mga nag-una sa una mo na ako nakita no way back in the late 80s pa no nga muna ilang gibase but basihan but wala siya wala siya wala siya ba kana siyang second coming kana siyang wala siya nabutang ba no. But anyway kini gigamit ni Christ nga story because at that time familiar sa ilang kana sa ilang ba kaning ingani nga situation ba no. Ang point lang ni Christ diri is be ready no. Samas panahon Noah naging kung sa ilang usual nga kinabuhi hindi sila maminaw and then naabot ang no naabot ang kani siyang katong flood. So muna ang ipasabdan nga katong ready mo tay nakuyog sa Ginoo. Ang wala nabilin. So nagamit sa example nga ngani kay pamilyar man sa ilang panahon no. So anyway so muna ipadayon nato keep awake therefore for you do not know no on what day your Lord is coming. So again, second coming to siya nga murabay ang gigamit nga ba nga kung ang readiness nimo dapat ready ka. Pwede nag-uban mo unya later on ang usa kana siyang kay ready siya nadala siya no. Ang ikaw masip na bahinon ba ni balik ni Christ no? Anyway but understand this, if the owner of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would have not let his house be broken into. Tinuod man na no. Okay wa kuno takenos ang kawatan mo abot di kita tulog usa. Diba? Therefore, you also must be ready. For the Son of Man is coming at an hour unexpected hour. Kano? So, muna yung point niya nga, magbantay ra kita. No? Muna yung i-encourage sila. No? So, balik sa background. Nga bang naabot mo sila ng istorya? Muna yung background. So, tara na to, appeal bang rapture? Ani? No? Si Jesus came out of the temple and was going away. The disciples came to point out no to him the buildings of the temple. So amazing man gini kay nga temple no. Grabe man ni kanindot no. Ang pinakanindot ako na adtuan siguro ang kanang Taj Mahal no. Or ang kay grabe ang yang mahalon gid ang mga bato no, magbuta mga marble and so on no. But mas labaw pa ani ang kini siyang temple nga sa Jerusalem no. Anyway so ni muna gi-point out sa mga disciples ha. Then he asked them, you see? So katong them direct katong disciples nag-point out sa buildings. No? You see all these things? Do you not? Truly, I tell you, not one stone will be left here upon another. All will be thrown down. So mauni siya ang pinaka-background sa kanang ilang great tribulation o rapture. No? Diha nag-enhance. No? Ang background is si Christ nag-point out sa temple, nga nindot kayo, pero yun siya, walay mahabiling bato ana. Kisa dili ma-curious ana. Di ba? Nga unimaginable. Imagine kadako nga temple bahalon kayo. Unya suddenly everything will be thrown down daw. Wala kuno usang bato mahabilin. Di ba? Baka curious yun, no? So muna sa when he was sitting down on the Mount Olives, kay layo pa man gikan to sa temple no nya. Dito sa Mount Olives na, the disciples came to him privately. So imagine na private niya saying, tell us, when will this be? And what will be the sign of your coming and the end of the age? So dire, una is kanus aman ni metabo katong pagkaguba sa mga temple. Ang ikaduha is unsa may timailhan sa imong pag-abot o ang katapusan sa panahon. So dire, pwede na nga end of the age could be katong panahon sa temple, no? Anyway, mas maayo ni sa study gyud sa tulo katong no. But anyway, sa lain nga ni by the way kini mga kang Matthew ang mga audience mga Israelites no, mga Jews, familiar sila sa language nila no. Muna nga sometimes mas makasabot ta kung arita mo tan-aw sa counterpart sa kang Mark ug Luke no o kang John. So but wala si John mo apil-apilan so arita sa kang Mark no. There is a Mark when he was sitting on the Mount of Olives opposite the temple. Peter, James, John, and Andrew asked him privately. So mo ning disciples upat ka buok nga
ni duol gud interesado gid sila mibaw kanus am ni mitabo. So siya tell us when will this be? No, kanus ani mitabo katuyon siya maguba ang temple. And what will be the sign that all these things are about to be accomplished? So katong in the sign of your coming o katong siyang end of the age, it's actually it could be nga it was just referring to the temple ang ipasabot, no? Kay again lingwahe man to nila, no? Like for example katong Matthew 16:28, no? Ingon ni Christ, truly I tell you there are some standing here who will not taste death until you see the Son of Man coming in His kingdom. Munay kang Mark's account, Matthew's account, Son of Man coming in His kingdom. Oh, pero dito sa Mark's account, siya, truly I tell you there are some standing here who will not taste death until you see the kingdom of God has come in power. So katong Son of Man coming in His kingdom is actually the kingdom coming with power. No, nya na matrace to nato na power and so on, then the kingdom and so on. No? So kato nakaagi na sa study God's people on earth, I think na nasabtan nato ninyo, no? So ako lang gihatag for the sake sa wala kayo ba yung background pa. Patuwag atin sa lesson. Anyway, so mo na siya ipangutana, kanus naman hitabo, again curious sila because it's unbelievable, no, incredible so to say, in a way, no? Kay imagine kada kung temple niya mawag tanglat tanang bato way mabilin. So ma-curious yung ka. So privately ni ask ni sila kanus ani mahitabo unsa may mailhan nga mahitabo ni, no, about to be accomplished. About Luke's account. Dito sa Luke, they ask him, teacher, when will this be and what will be the sign that this is about to take place? So mo to nga after ani naghatag siya nga rumors of wars and so on, sa dili pa na nya later on mo to nga yang gihatag nga sign nga once you see that Jerusalem is surrounded by armies, mao na ni siya ang desolation, dire na may tabo ni siya, which is really it really happens during sa AD 70, no? I wish I could give that data ng mga pilay patay in one day, no? Wa pa gid ako na higayon kay himayon nako to siya naman na sa mga writings ni Josephus for example nga Jewish historian, no? So anyway, so mao na ang background, and then diha sila nagkuha ng Great Tribulation plus the rapture. Pero karon murag nilikay sila atong pandian na sa 1 Thessalonians 4. Sa second coming, we do not you to be uninformed brothers and sisters about those who have died, so that you may not grieve as others who do not have hope, no? So yang si Paul was encouraging the Christians to remain faithful. Kini nga context, ha. Kanya insay mo pag kagol sama atong paglaom. For since we believe that Jesus died and rose again, even so through us Jesus will bring with him those who have died. So katong mga nangamatay kuno iuban nato, no, bring with him. Okay? So this is actually referring to the resurrection. And then verse 14, for this we declare to you that by the word of the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord. So klaro second coming, di ba? Coming of our Lord, no? Will by no means precede those who have died. So dili ta mag-una-una sa mga nangamatay. Kaya again, I emphasize sa kong study, kita buhi man ta ini kadungog sa last trumpet, pwede ta unag sugat. Pero katong mga naapa sa laon silang nitso nga dagkog kabilya bas lisod to gawas. Anyway, dili kuno ta mag-una-una kaysa nangamatay. 16. For the Lord himself with a cry of command, with the archangel call, and with the sound of God's trumpet will descend from heaven, and the dead in Christ will rise first. So dire muna ilang gamiton sa kay dead in Christ will rise first, no? Wala man ni nagpasabot. So klaro na siya nga buutan, no, kay dead in Christ. Wala man ni nagpasabot nga sila unahon then after sa 1,000 years patong kato siyang another batch. Ang pasabot ng first katong nga we will not precede. Dili ta mag-una-una. In other words, banhawon usa sila banhawon sila una, karon inigabanhawon nila man sa verse 17. Then we, no, so banhawon usa sila man nagpasabot niya, then we nga kitang buhi who are left will be caught up in the clouds together with them. So muna nga di ta mag-una-una sugat. Banhawon usa sila, the dead in Christ will rise first, no? Nya ang kadi kay paingon manig langit, so naka-focus ni sa mga Christians nga nangamatay nga Christians ug mga buhi nga Christians. Pero dili ni siya rapture. Kay ngano man, ngan unsa may pulos nga kuhaon tong mga patay, di man to ma-affected kung mag-rapture sa kalibutan. Di ba? Patay na gud to sila. Only the alive, those who are alive, no? Mara to siya ma-affected supposedly kung tinuod ba nga na Great Tribulation, unya ang church i-rapture para kana siyang para dili ma-affected, dili maka-experience rapture. So klaro, di ba? Dili ni siya rapture, kundi second coming ni Christ, wherein ang katong mga nangamatay kay banhawon to sila.
nya uban nato aron mag-uban-uban na tag-asa paingon ng Ginoo. Oh, klaro man kada, so that we will so we will be with the Lord forever. So kato nga matay, mabila kong emphasize nga pay mga patay sa langit, no? Diri sa kan banahon usa kitang buhi mudungan ta. Motingon siya nga the dead in Christ will rise first, then kita nga buhi musuban kanila. Dili kay pagkabanhaw nila later pa ta. Ingon siya, then we are who are left behind yun will be caught up to in the clouds together with them. Magdungan kanila. Again, walay mo fail ang rapture diri kay ang purpose daw is to save the church from the effect of the great tribulation. Nya kanang nangamatay bisag mag-usap ay great tribulation sa kalibutan, they can never be affected dugay ra silang patay. Oh, so pero nganong tanan man, it's because this is the second coming. It's the coming of the Lord. No? So muna encourage sila nga dili kuno mag-uol. Another thing kani siya na gisulti ni Pablo. Pero kibaw naman tas Pablo nagtudlo ra ko sa resurrection kanina, di ba? Ingon ni Christ, but giyang i-encourage po ang mga Christians in Corinth nga remain faithful because of the hope of the resurrection. So, but in fact in Christ, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have died. So siya unang nabanhaw daw, no? Si Lazaro nabanhaw man to, pero mantog siya buk langit, namatay balik. Siya gyud ang atog langit. For since death came through a human being, the resurrection of the dead has also come through a human being. So yung giingon diyan, no? For us all in Adam die, for us all die in Adam, and so all will be made alive in Christ. So kung naa kita sa katong kang Adan, lawas na ta, fleshly pa ta, wala ta kay Christ, patay kita. Kita mabuhi kitang mga naa ni Christ. But it's in His own order. So no na order, no? Ang una si Christ, may first fruit. Then at His coming, those who belong to Christ. So muna nga, inikabalik ni Kristo, banahon ang mga iyan ni Kristo, but wala nagpasabot nga, kana siyang ang uban dili banahon. Kanina, napakita naman ako ito nimo sa succeeding verse, verse 51 to 52, or 50 to 51. Katubit ang tanan, musulubang perishable nga lawas. So dire lang nakafocus lang si Paul dire sa Christians to encourage them nga naatay gihope nga resurrection. Kay Christian man ta. So si Christ may una, kita unya inigbalik niya. So after ilang butangan singitan nila 1,000 years after aning belong to Christ, then comes the end daw. So after sa 1,000 years pa. When it comes, this is the end actually, no? So then comes the end. When He hands over the kingdom to God the Father, after He has destroyed every ruler, every authority and power. So ma-destroy na ganin niya katong mga power diha sa kalibutan, whatever. Ingon dia kato mga whatever kind of power, ma-destroy ganin niya, i-hand over niya ang kingdom to the Father. No? Ang kingdom na naman, no? Na naman tayo separate study na. So, i-hand over na, ibalik niya supposedly iyang i-hand over, no? Kay dili ang reason nga no nga i-hand over lang niya after na i-hand over lang niya if tanang mga power diha na buntog na niya, na defeat na niya, na destroy na niya, kay kung dili pa ma-destroy, mag-reign usa siya. So, klaro, no? For he must reign until He has put all His enemies under His feet. Klaro, no? Mag-reign usa siya hangtod nga tanan nga yang kaaway mabutang siyang tan. And the last enemy to be destroyed is death. So inigbalik ni Kristo, dili na siya mag-reign. Kaya nga naman, ang last enemy which is death is destroyed man. Yago itong itagaag kinabuhi itong mga patay. Okay? Katong nangamatay, yago itong buhion. Katong faithful na pan, yapong tagaag kinabuhi nga pan. So, diha, ang pagbalik ni Kristo, the last enemy has been destroyed. Therefore, He must not reign. He will no longer reign. No? So it's really the end when Christ comes again. No? So I hope nakita na to na siya. Muna nga broad kay ni siya, dako kay ni siya, gi-compress na ko maglisod jud sa atong oras, no. But anyway, I hope nakuha nato, no, nga kanang retribution dugay ra. Di na taangay mahadlok ron kay ni Christ, walay sama na after, no. Unya na prove nato ingon man si Christ, this will happen when the Jerusalem is surrounded by armies. And it really happened in AD 70. No, katong gospel preached to all the nations, we can prove it in the next part. No, I hope you will be able to attend the next part. Ako ipakita na including the Greek for you to understand ngano nga natuman na gyud siya before AD 70 ang gipasulti ni Christ, no? Katong gospel preaching, no? And again, ingon ni Christ, kini nga great tribulation will happen during the generation of katong mga yung mga disciples nga naminaw. So walay way nga mahitabo ni siya after. Therefore, tanan nga mga pre-trib, mid-trib,
post-trib wala gyud, no? Kaya nga naman, human naman dugay ra man tong kwan. No, nya pag human ato, man nag-rapture. Oh, kung post-trib pwede man karon, no? Dugay na kayo. Patingon dito this generation man na mitabo to. So I hope nakita nato, no? So sorry lang wa kitay panahon nato lang i-diretso ta sa reflection, no? So una, no, have we been afraid of something taught by some religious leaders before? No? Nahadlok ba ta silang pangsulti? No? We are afraid of nothing. Mura tag nahadlok og abat, bisig way abat, no? Wa ta kitag abat, no? Are we still expecting the great tribulation to come? No? So I hope nakita na nato, and then we know the truth, and the truth has set us free. Are we now set free because we know the truth? No? So manay atong no? Ika lang yun, it's a matter of studying lang yun, no? I hope you katong wala ka try sa akong mga lessons, I hope you try because daghang tag makatunan dito, no? Do we feel the need to liberate others who fear for nothing? No? So nakita ba nato, no? Labi nato naka-experience ani. So all the more nga siguro you want to spread further, no? Nga oy, ayaw mo kahadlo ka na because wala din na, that's false alarm, false fear and so on, no? We are just fearing for nothing. So enjoy life unta, Christian life without fear nga maabot to siya. Gamay kasikas, mo kwan dayon, mo sana hadlok dayon, no? So I hope na nasabtan na tong tanan. Og dire ang takutob, no? Salamat kay sa inyong panahon, no?